Kasalukuyang abala sa kanyang kausap si Barry habang nagmamaneho nang mapansin niya ang pagtawid ng isang pulubi na animoy may iniindang masakit sa tiyan. Kaya bigla siyang napapreno kasabay ng pagbagsak ng babae sa kalsada. Nag-aalala naman siyang bumaba ng sasakyan at agad nilapitan ng babaeng walang malay. Alam niyang hindi niya ito nabundol dahil isang dipa pa ang layo ng kinabagsakan nito sa sasakyan niya. Mahirap matukoy kung mayroong kahit na anong galos ang katawan nito dahil madungis ito. Pero para makasiguro ay nagpasya na rin siyang dalhin ito sa ospital. Buong ingat niya itong binuhat at isinakay sa passenger seat. Inayos na rin niya ang seatbelt nito bago siya umikot sa kabilang side ng kotse at sumakay. Habang inaayos niya ang kanyang seatbelt ay napalingon siya sa gawin ng dalaga. Madungis ito pero bakas ang kagandahang taglay nito. Maganda rin ang pangangatawan. Konting linis lang dito ay paniguradong lalabas ng taglay nitong ganda. Yun nga lang, isa itong pulubi. Naiiling na lang niyang binuhay ang makina ng sasakyan at nag-drive patungo sa ospital. Idadaan lang niya ito sa ospital bago dumiretso sa kumpanya. Bahagya siyang napalingon sa dalaga nang marinig ang daing nito habang nakatuon ang kamay sa tiyan. Miss, are you okay? Anong masakit sa'yo? Sandali na lang at malapit na tayo sa ospital. Anya saka mas binilisan ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Sobrang sakit ng tiyan ko. Dinig niyang daing nito kaya nilingon niya ito. Kitang-kita niya kung paano ito mamilipit sa sakit. Kaya kulang na lang ay paliparin niya ang sasakyan niya. Alang-alang sa babaeng hindi naman niya kilala at kaano-ano. Nang makarating sa tapat ng pinakamalapit na ospital ay nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan at lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Binuksan niya ang pinto sa side nito at buong ingat itong binuhat pababa ng sasakyan. Saka mabilis na naglakad papasok sa loob ng ospital. Inassist naman silang dalawa ng nurse at agad na dinala sa emergency room ang dalaga na namimilipit pa rin sa sakit hanggang sa maipasok ito sa loob. Aalis na sana siya at ipagbibili na lang sana sa isang nurse ang babaeng tinulungan. Kaya lang ay tinawag siya ng doktor at may kung ano-anong tinatanong sa kanya. Kaya lang ay hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Ni pangalan ng babaeng tinulungan niya ay hindi niya alam. Yung ibang detalye pa kaya. I'm sorry Doc pero hindi ko talaga siya kilala. Tinulungan ko lang siya dahil bigla na lamang nawala ng malay sa gitna ng kalsada. Paliwanag niya rito. Okay sige Mr. Adam, pupuntahan ko lang ang pasyente, maiwan na muna kita. Paalam sa kanya ng doktor bago pumasok sa loob ng emergency room. Siya naman ay naupo sa waiting area at matamang tumidig sa pinto ng emergency room. Curious siya kung sino ba talagang dalaga at kung anong nangyayari dito. Sobra kasi ang sakit na nakabadha sa mukha nito. Napabuga na lamang siya ng hangin. Hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit sobrang interes niyang malaman kung anong pangalan nito at ang totoong katauhan nito. Ang plano niyang pagbalik sa kumpanya hindi na natuloy. Kaya tinawagan na lang niya ang kanyang sekretarya para ipakansilang anumang meeting na nakaschedule sa araw na yon. Magtatanong pa sana ito sa kanya pero binabaan na niya ito ng telepono. Kung umasa kasi ito ay daig bang girlfriend niya. Doc, how is she? Bakit namimilipit siya sa sakit ng tiyan niya? Tanong niya nang lumabas ang doktor mula sa emergency room. Don't worry Mr. Adam, nalipasan lang siya ng gutom. Pero kung magpapatuloy ang pagpapalipas niya ng gutom ay baka mauwi sa ulcer ang sakit niya. Bukas ay pwede mo na siyang iuwi. And make sure na sapat ang kinakain niya at healthy. Sayang naman kung maaga siyang kukunin ni Lord. Ang ganda pa naman niya. Yun nga lang, natatakpan ng mga dumi sa katawan. Kumunot ang noon niya dahil sa sinabi nito. Kaya naman lumapit siya sa pinto ng emergency room at sumilip sa loob. Akala niya'y makikita niya ang babaeng tinulungan niya. Kaya lang ay humarang sa glass window ng pinto ang nurse at matalim siyang tinitigan. Sabay sara ng kortina. Ang sungit naman ng nurse mo. Anya na ikinatawan ng doktor. Sabay tapik sa kanyang balikat. Nililinisan kasi nila. Kaya maghintay ka na lang na matapos sila dahil mamaya-maya naman ay ililipat na siya ng silid. Mauna ka na muna sa room 106. O di kaya naman ay bumili ka muna ng pagkain para makakain siya at mabilis siyang makabawi ng lakas. Mauna na ako sa'yo. Paalam nito sa kanya sabay talikod.
Mukhang mag-aampon pa ako ng pulubi ah. Ay. Bulong niya saka naglakad patungo sa kinaroroonan ng elevator. Kesa sa cafeteria siya bumili, siguro ay sa isang restaurant na lang para marami at mabusog ang kanyang ampon. Naiiling siyang pumasok sa loob ng elevator at sa pinakalikod siya pumwesto. Karamihan naman ng kasabay niya sa elevator ay sa ground floor ang punta, kaya hindi na siya nag-abala pang makipindot sa floor button. Hi Pogi! Napalingon siya sa babaeng katabi niya na ngingiti-ngiti sa kanya, pero tipid lang niya itong tinanguan at nauna nang lumabas nang bumakas ang pinto ng elevator. Ang pinakaayaw niya talaga sa mga babae yung papansin. Mas gusto niya yung simple lang at hindi makabasag pinggan. Yung mahinhin pero ang lakas ng dating. Kagaya ng ampon niya. Maganda kahit nabasahan ng suot, pero halata sa kilos ang kahinhinan. Ano ba tong pinag-iisip ko? Bulong niya saka diretsyong sumakay sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang magmadali para makakain ng dalaga na sisiguraduhin talagang aalamin niya ang pangalan para hindi kung ano-anong itatawag niya. Pakiramdam tuloy niya hindi niya ito nire-respeto kung tatawagin lang niya itong pulubi o ampon. Mukha namang matinuong dalaga. Siguro ay may malaki lamang na problema kaya ito naging ganito. Baka matindi ang pinagdadaanan sa buhay. Pero ano naman kaya yun? Financial problem? Tirahan? O pinalayas ito ng sarili nitong pamilya? Pero kung ano man yun, siguro naman ay hindi niya kailangan pang makisawsaw sa problema nito. Sapat na siguro na tinulungan niya ito at handang bigyan ng masisilungan. Nagising si Shannon sa pakiramdam na may nakatitig sa kanya. Kaya naman marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at unti-unting inilibot sa paligid. Nagulat pa siya na mapagtantong nasa ospital siya at iba na ang suot niyang damit. I'm glad to see you awake, sabi ng lalaking nakaupo sa sofa at matamang nakatitig sa kanya. Kumurap-kurap siya at pagkaway umawang ang labi niya nang makita kung gaano kagwapong lalaking kasalukuyang humahakbang palapit sa kinahihigaan niyang hospital bed. Sino ho kayo? Saka, bakit ako nandito sa ospital? Naguguluhan niyang tanong. Saka marahang bumangon at naupo sa kama. I'm Barry Adam. Nakita kasi kitang nawalan ng malay sa kalsada kaya dinala kita rito sa ospital para matingnan ka ng mga doktor. By the way, kamusta na yung pakiramdam mo? Masakit pa bang tiyan mo? Gusto mo na bang kumain? Sunod-sunod nitong tanong saka nilapitan ng isang mini table at may kung anong kinuha ron. Pagharap nito sa kanya ay may bitbit itong baso ng tubig at isang platong puno ng iba't ibang pagkain. Naupo ito sa silyang katabi ng hospital bed niya, saka iniabot sa kanya ang plato. Ano nga palang pangalan mo? Tanong nito sa kanya nang akmang susubo na siya ng pagkain, kaya muli niyang ibinaba ang kutsara at tinitigan ito. Shannon po. Maikling sagot niya saka muling dinampot ang kutsara at isinubo sa kanyang bibig. Nice name. It's beautiful. Like you. I can't imagine na ang magandang babaeng katulad mo nagpapalaboy-laboy lang sa lansangan. Hindi ka ba natatakot na baka may mangyaring masama sa'yo? Hindi ka ba natatakot na baka matsyempohan ka ng mga adik at gawan ka ng masama? Bigla siyang napahinto sa pagsubo at sunod-sunod na napalunok. Actually, iniisip rin niya ang tungkol sa bagay na yon. Pero anong magagawa niya? Kung wala kang matutuluyan ay pwede ka naman sa bahay. Ako lang naman ang nakatira ron. But don't worry, hindi naman ako masamang tao. At isa pa, mas safe doon kesa sa lansangan. Marami ring pagkain kaya hindi ka malilipasan ng gutom. May komportable ka pang higaan. Unlike sa kalye. Pangungumbinsi nito sa kanya. Kaya napaisip siya bago tumango. Sige po sir, pero wag po kayong mag-alala. Tutulong ako sa mga gawaing bahay para naman hindi ako maging pabigat sa'yo. Doon man lang ay makatulong ako kahit na papaano. Anya, saka muling ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Habang abala siya sa pagkain ay ramdam pa rin niya ang titig nito na parabang sinusuri ang bawat kilos niya. Pero hinayaan na lang niya kung yun ang gusto nitong gawin. May pupuntahan lang ako. Huwag kang alis dito, okay? Madali lang ako. Paalam nito sa kanya bago ito lumabas ng silid. Siya naman ay mabilis na tinapos ang pagkain nang mawala sa kanyang paningin si Barry. Ang gwapo niya. Kung siya mapapangasawa ko,
Sisiguraduhin kong gabi-gabi ko siyang paliligayahin. Kaya lang baka may sabit na. Mukha ring habulin ng mga babae eh. Baka sa halip na perfect husband ang mahanap ko, ay isang tambak na problemang harapin ko araw-araw. Napabuntong hininga na lamang siya, saka pabagsak na nahiga sa kama. Konting panahon na lang ang ibinigay sa kanya ng kanyang ama para gawin ang gusto niya. Pagkatapos ng palugit nito at hindi siya nagtagumpay na maiharap ang lalaking napili niya, ay mapipilitan siyang magpakasal sa anak ng kumpadre nito. Kaya nga minamadali na niya ang paghahanap sa future husband niya. Ayaw naman niya magpakasal sa isang playboy dahil alam niyang sasakit lang ang ulo niya sa lalaking yon. Iniisip pa lang niya ngali-ngali na niyang isabit ang kanyang sarili sa kisame ng kanyang kinaroroon ng silid. Nakakainis naman. Nauubusan na ako ng oras. Kailangan ko na makahanap ng lalaking kailangan kong iharap kay daddy. Or else, hello miserable life. Goodbye freedom. Inis niyang ipinadyak ang kanyang paa sa kama, kasabay ng pagbukas ng pinto at iluwano ng kunot noong si Barry. Anong nangyari sa'yo? Ba't ka napapapadyak? Tanong nito sabay sara ng pinto bago humakbang palapit sa kanya. Agad naman siyang napaisip ng idadahilan habang inaayos ang kanyang sarili. Kasi nagulat kasi ako. May butiki na bumagsak sa paa ko. Nakangiwing sagot niya rito na kunwari sinili pa ang kanyang paanan. Mukha namang nakumbinsi niya ito nang bumalik sa dati ang noon nito, kaya nakahinga siya ng maluwag. Here, magbihis ka. Uuwi na tayo. Kailangan ko pa kasing bumalik sa opisina para makausap ang newest investor ko. Inabot nito sa kanya ang isang paper bag na agad naman niyang kinuha at sinilip ang laman. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang isa-isa niyang ilabas ang laman nun. Isang off-shoulder blouse, isang skinny jeans, bra at underwear. Hindi ko alam kung anong size mo kaya sana magkasya. Walang kukurap-kurap na wika nito habang siya naman ay halos mag-init ang pisngi sa sobrang kahihiyan. Salamat. Sakto lang naman ang sukat. Anya sabay baba ng kama at halos patakbong pumasok sa loob ng banyo. Pagkasara ng pinto ay halos isubsob na niya ang mukha sa hawak na bihisan. Alam naman niyang gusto lang nitong tumulong sa kanya, kaya dapat pa nga siyang magpasalamat dito. Pero hindi siya makapaniwala na magagawa nitong bumili ng bra at underwear nang hindi nahihiya. Baka isipin ng mga babaeng nakakita dito na baka binabae ito. Sayang naman, pasado pa naman ito sa kanya bilang candidate ng future husband niya. Tapos ka na ba? You need to hurry. Malilate ako sa meeting ko Wika nito sa labas ng banyo, kaya bigla siyang natauhan. Saglit lang. Sagot niya rito saka nagmamadaling nagbihis. Pagkatapos ay inayos na lang niya ang kanyang buhok bago lumabas ng banyo. Medyo nagulat pa siya nang makita niya itong nakasandal sa gilid ng pintuan at talagang hinihintay siyang lumabas. Wear this and let's go. Inabot nito sa kanya ang isang beige flat shoes na agad niyang isinuot at saka sumunod dito palabas ng silid. Kasalukuyang abala sa pagluluto si Shannon nang dumating si Barry. Bakas sa mukha nitong pagod nang pumasok ito sa kusina at kumuha ng pitsil sa ref, saka nagsali ng tubig sa baso. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya habang umiinom. Sir, mukhang pagod na pagod kayo Tamang-tama itong niluluto kong sinigang para sa'yo. Sigurado, tanggal ang pagod niyo rito. Anya habang hinahalo ang kanyang nilulutong pork sinigang. Rinig niyang ibinaba nito ang baso at humakbang palapit sa kanya, kaya bahagya siyang nakaramdam ng kaba nang maramdaman ang presensya nito sa likuran niya. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang kinuhang hawak niyang sandok. Akmang aalis siya sa harapan nito nang maramdaman niyang hinarangan nito ang daraanan niya. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang manatili sa kinatatayuan niya. Masarap nga. Bulong nito sa kanya na para bang sinasadya nitong patamain ang mabango nitong hininga sa kanyang leeg. Halos magdoble-doble na ang kabog ng dibdib niya dahil sa sobrang kaba na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ilalabas ng puso niya sa ribcage niya, lalo na nang masuyo nitong ibalik sa kanyang kamay ang sandok. Akala niya iaalis na ito sa likuran niya pero nagulat siya nang iyakap nitong dalawang braso nito sa kanyang bewang at ipatong sa kanyang balikat ang baba nito. Sir Barry, anong ginagawa mo?
Tanong niya rito at takmang aalisin ang braso nito sa pagkakayakap nang mas lalo pa nitong higpitan yon. Stay. Please, let me hug you. I want to feel your warm body. Kahit sa ganito lang ang masabi kong nagawa ko ng matagal ko nang gustong gawin sa'yo. Bulong nito. Sunod-sunod siyang napalunok dahil sa sinabi nito, pero hinayaan na lang niya dahil hindi naman niya nararamdaman na binabastos siya nito. 1 linggo na siya sa pamamahay nito at sa loob ng 1 linggo na yun ay kapansin-pansin ang palagi nitong pagsulyap sa kanya. Ngayon naman ay ang pagyakap nito na para bang may gusto itong ipahiwatig. Sir, baka ma-inlove ka na niyan sa akin. Remember, pulubi lang ako na inampun mo. Biro niya rito pero isang malakas na buntong hininga lang ang pinakawala nito at mas lalo pang isiniksik ang mukha sa may leeg niya. I don't care kung pulubi ka. Basta hayaan mo ako sa gusto ko. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang miss na miss kita today. Naguguluhan ako. I never felt like this before. Only with you. Naguguluhan siyang humarap dito na sana'y hindi na lamang niya ginawa dahil sumalubong sa kanyang mapula nitong labi. Para siyang natuod ng gumalaw ang labi nito at masuyo siyang hinalikan. Barry, sambit niya sa pangalan nito nang makaramdam siya ng pangangapos ng hangin. Kaya pilit siyang kumawala rito. Bakit mo ako hinalikan? Tanong niya rito habang taas baba pa rin ang dibdib niya. Because I like you. I know you won't believe it, but that's the truth. I like you so much, Sean. I really do. Sagot nito. Ilang beses siyang kumurap, baka sakaling nananaginip lang siya. Pero parang totoo kaya kinurot niya ang pisngi niya na agad naman itong pinigilan. Don't pinch your cheeks. Hindi ka nananaginip, Sean. This is real. Totoong umamin ako sa'yo na gusto kita. Totoong hinalikan kita. Pero kung hindi ka pa rin naniniwala, I'm willing to kiss you again and again hanggang sa mamaga ang labi mo. Akmang ilalapit nitong muli ang mukha sa kanya nang mabilis niyang iniharang ang kanyang palad sa labi nito. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Baka gusto mo na akong pakawalan dahil maiiga ng sinigang ko. Mamaya puro karnet gulay na lang ang natira. Anya habang pilit na kinakalmang sarili. Pinakawala naman siya nito pero pagdalikod niya ay pumulupot na naman ang mga braso nito sa bewang niya. Kaya napabunga na lang siya ng hangin. Konti na lang talaga iisipin ko na in love ka at hindi lang like ang nararamdaman mo para sa akin. Sambit niya na mahina naman itong ikinatawa, sabay halik sa pisngi niya bago siya pinakawalan. Think whatever you want, basta I like you. Wika nito saka lumabas ng kusina. Naiwan siyang naiiling habang naguguluhan pero may ngiti habang hinahaplos ang kanyang labi. Hindi niya akalain na si Barry ang magiging first kiss niya. Imagine, like na agad siya nito kahit 1 linggo pa lamang silang magkakilala. Ano pa kaya kung months na or year? Pero kailangan niyang makahanap ng lalaking ihaharap niya sa kanyang ama bago pa matapos ang palugit nito. Wala sa sariling sambit niya. Any problem? Tanong ni Barry sa kanya nang bigla itong bumalik sa kusina at may hawak na paper bag. Lumapit ito sa kanya at inabot ang hawak nito na may ngiti sa mga labi. Ano to? Tanong niya sabay silip sa loob ng paper bag. Dress. I want you to wear that later sa pupuntahan natin. Maang siyang napatitig dito bago muling ibinalik sa hawak niya ang kanyang atensyon. At saan naman tayo pupunta? Tanong niya rito nang hindi ito sinusulyapan. Somewhere na magugustuhan mo. Simpleng sagot nito saka naupo sa katabing silya. Sir. Don't be too formal, Sean. Call me Barry. O kung gusto mo, baby. Kahit ano, basta wag lang sir. Baby ka dyan. Anya sabay lapag ng hawak niya sa bakanting silya. Saka nag-umpisang maghain. Magtatakip silim na rin naman. Mas mabuti kung maaga sila maghahapunan para umalis man sila ng bahay ay may laman na ang kanilang tiyan. Let me help you. Presenta ni Barry kaya naman hinayaan na niya. Total, ginusto naman ito. You know what? Ang swerte ng mapapangasawa mo. Ang ganda na, masarap pang magluto. Bigla siyang natawa sa sinabi nito. Kung alam lang sana nito na ito ang gusto niyang mapangasawa, baka matawa na rin lang to. Swerte mo kung ganun. Biro niya rito saka naupo sa isang silya at nagsimula ng kumain. Anong gagawin natin dito?
Tanong ni Shannon kay Barry nang makarating sila sa isang parke kung saan maraming ilaw na nagkalat sa paligid. Obviously, we're dating. Why? Don't you like it? Sayang naman. Pinaghirapan ko pa naman ang lahat ng to. Masasayang din lang naman pala. Malungkot na tumalikod sa kanya si Barry at nag-umpisa ng humakbang pabalik sa kinaroroonan ng sasakyan. Bigla naman siyang nakaramdam ng guilt kaya agad siyang sumunod dito at pinigilan ito sa akmang pagsakay sa kotse nito. Hoy, hindi ko naman sinabing hindi ko nagustuhan. Nasorpresa lang ako. Huwag ka na magtampo. Alika na, maglibot na tayo. Ang ganda-ganda pa naman ng lugar na to tapos masasayang lang ang pinaghirapan mo. Hinawakan niya ang kamay nito kaya napatingin ito doon. Sorry, Anya, at takmang aalisin ng kamay niyang nakahawak sa kamay nito pero mahigpit nitong hinawakan yon. Saka siya hinila patungo sa kung saan. Wow, ang ganda naman dito. Sambit niya habang nakatitig sa magandang view ng syudad na nagmistulang mga bituin sa malayuan. I'm glad that you like it. Saad nito saka naupo sa damuhan. Gumaya naman siya rito pero pinapakiramdaman niya ang sunod nitong gagawin. Sean, tawag pansin nito sa kanya kaya sumulyap siya rito. Hindi niya masyadong kitang mukha nito dahil nakatalikod sila sa mga ilaw. Ramdam niyang hinawakan nito ang kamay niya hanggang sa pagsalikupin nito ang mga iyon. Saka dinala sa labi nito at marahang dinampian ng halik ang likod ng palad niya. I hope I make you happy tonight. Sambit nito kaya bahagya niya itong initian. Sobra mo akong pinasaya, Barry. Salamat sa efforts ha. Anya saka marahang sumandal sa balikat nito. You're welcome. Gusto mo bang maglakad-lakad? Pagkuway tanong nito sa kanya na agad niyang tinanguan. Tumayo ito at inilahad ang kamay sa kanya. Saka siya inalalayang tumayo. Inarkala mo bang buong park na to? Napansin ko kasing tayo lang ang tao dito eh. Pagkuway tanong niya rito. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid pero wala siyang makitang tao, maliban sa kanilang dalawa. Yup, gusto kasi kitang masolo. Saka para walang ibang taong aagaw ng atensyon mo, maliban lang sa akin kung tayo lang ang nandito. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito. Hindi niya akalain na gagawin nito ang bagay na yon para sa kanya. Hindi tuloy niya mapigilan ng hindi kiligin. Kung gusto mo lang naman pala na masolo ang atensyon ko, bakit nagpunta pa tayo rito? Pwede namang sa bahay na lang tayo. Movie marathon habang umiinom ng beer at kumakain ng adobong mani. Gumastos ka patuloy ng malaki para lang sa date natin. Anya, gusto ko kasi maging memorable ang ating first date. But we can go home now and do your suggestion. What do you think? Tanong nito kaya napaisip-isip siya. Kung uuwi na sila, sayang naman ang ipinang-argala nito sa buong parke. Alam naman niyang hindi madaling kumita ng pera, lalo na sa panahon ngayon. Sige, next time na lang. I-enjoy na lang muna natin ang gabing to. Sayang naman ang binayad mo rito kung uuwin agad tayo. Isa pa, gusto ko ring lumanghap ng sariwang hangin at magmasdan ng mga bituin. Anya, saka naupo sa isang bench. Sumunod naman ito sa kanya at nakatitig na rin sa kalangitan. Sean, can I court you? I know, 1 linggo pa lamang tayong magkakilala pero hindi ko talaga mapigilang hindi unti-unting mahulog sa'yo. Nilingon niya ito at pinagmasdan ng mabuti. Gusto niyang masiguro kung seryoso ba ito o hindi. Ayaw niya sanang magmadali pero ang kapalaran ang nagbibigay ng sagot sa kanyang problema. Kaya sino ba siya para tanggihan ito? Ngumiti siya rito at marahang tumango. Siguro naman ay unti-unti niya itong makikilala habang lumilipas sa mga araw. Ikaw ang bahala. Kung alam mo sa sarili mong wala kang sabit at talagang seryoso ka sa akin, sino ba naman ako para mag-inarte? Sinong babae ang tatanggi sa'yo? Siguraduhin mo lang na wala kang sabit ha. Kasi ayokong maging dahilan ng pagkawasak ng isang relasyon. Gulat siyang napahawak sa braso nito nang bigla na lamang siya nitong yakapin. Of course, I'm serious. And don't worry, wala akong sabit. Kaya masisiguro mong iyong-iyo lang ako. At ikaw ay akin lang. Natatawa siyang kumawala sa pagkakayakap nito at nakipagtitigan dito. Teritorya lang datingan mo ha. Ang mabuti pali ka na. Malayo pang babiyahihin natin pa uwi ng bahay. Yaya niya rito. Tumayo na siya at nauna nang naglakad palayo rito. Ito naman ay tahimik na nakasunod pero ramdam niyang marinitong pagkakatitig sa kanyang likuran. Kaya huminto siya at hinintay itong makalapit. Iniyakap niya ang braso nito sa braso niya
at sabay silang naglakad patungo sa kotse nito. Kung hindi lang siya madaling antukin siguro ay maya-maya pa sila nito aalis. Pero may pasok rin si Barry sa opisina kaya hindi rin sila pwedeng magpagabing masyado. Nang makarating sila sa tapat ng kotse nito ay hinila siya nito palapit sa katawan nito at niyakap sa bewang. Akala niya kung ano nang gagawin nito sa kanya pero kumuha lang ito ng larawan nilang dalawa bago siya nito pinagbuksan ng pinto ng sasakyan. Ano namang gagawin mo sa picture nating dalawa? Curious niyang tanong nang makasakay ito sa kotse. Gagawin kong wallpaper. Oo nga pala, may gift ako para sa'yo. Ibibigay ko sa'yo pagdating natin sa bahay. Saad nito matapos ikabit ang seatbelt at buhayin ang makina ng sasakyan. Hindi mo naman kailangan bigyan ako ng regalo. Sapat nang may matitirhan at makakainan ako araw-araw. Pero maraming salamat Barry. Salamat sa lahat-lahat. Anya habang nakatitig dito. Mula sa daan ay sinulapan siya nito at matamis na nginitian bago muling ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Bukal sa loob kong tulungan ka. Sa kaso naman ay magiging girlfriend na kita kaya hindi mo na kailangan pang magpasalamat. I like you so much, Sean. Kaya lahat ay gagawin ko para sa'yo. Wika nito. Tumangu-tangu siya saka sumandal sa kanyang kinauupuan. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata nang makaramdam ng antok. Pero hindi niya kayang tulugan si Barry habang nagmamaneho dahil napaka-unfair dito kung gagawin niya yon. Kaya naman nag-isip siya ng mapaglilibangan. Hindi pwedeng tulog siya tapos ang binatay nagmamaneho. Magiging unfair siya dito at ayaw niyang mangyari yon. Kaya kumanta na lang siya habang nasa daan. Kagaya ng sinabi ni Barry kay Shannon, tinotoo nga nito ang panliligaw sa kanya. Tuwing umaga'y binibigyan siya nito ng bulaklak. Sa hapon naman ay hindi ito mawawala ng pasalubong at lagi rin silang lumalabas para mag-date. Halos araw-araw ay ganun sila hanggang sa umabot ng 1 buwan. Nakita naman niyang seryoso ito sa kanya at kung gaano siya kaimportante dito. Kaya naman naisipan niyang pag-uwi nito ay sasagutin na niya ito. Hindi naman kasi niya maikakaila na gusto niya ito at aaminin na rin niya dito ang totoo para maipakilala na rin niya sa kanyang ama. Habang nag-aayos sa mga lulutuin ay hindi niya mapigilan ang hindi mapangiti. Iniisip niya kung anong magiging reaksyon nito kapag sinagot na niya. Ngingiti kaya ito at bibigyan siya ng matamis na halik, sabay yakap sa kanya o matatameme na lang ito sa sobrang gulat. Sana yung una. Sambit niya sabay ngiti na animoy kinikiliti sa sobrang kilig. Pero natigilan siya nang marinig niya ang sunod-sunod na pagtunog ng buzzer sa labas ng gate. Kaya pansamantala muna niyang iniwan ang ginagawa niya at pinuntahan ng taong may balak yatang sirain ang buzzer sa gate. Sandali lang, makapag-buzzer naman napakawagas, di makapaghintay. Atat lang te. Ngul-ngul niya sabay bukas ng gate. What took you so long to open this damn gate? Singhal sa kanya ng isang babae na may hilang maleta. Pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa at pagkuway tinaasan ng kilay, sabay halukip-kip. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay ni Barry? Tanong niya rito pero tumawa lang ito nang nakakainsulto kaya nagsalubong ang mga kilay niya at inirapan ito. Barry? Ganyan na bang tawag ng mga maid sa amo nila? By the way, I'm Esther, Barry's girlfriend. Here, bring that in my room. Pabagsak nitong ibinigay sa kanya ang maleta, saka siya nilagpasan. Tiim ang bagang na isinira niyang gate at kuyumang kamaong pumasok siya sa loob ng bahay. Pabagsak niyang inilapag ang maleta, dahilan para makuha niyang atensyon ng babaeng nagpakilalang Esther. Hoy, ingatan mo nga yan, mas mahal pa yan sa buhay mo. Sigaw nito sa kanya. Sa halip na pakinggan nito ay inirapan niya ito at iniwan ito sa sala at walang lingon likod na pumasok sa kwarto niya. Hindi niya pinansin ang pagtawag nito dahil okupado ang isip niya sa mga sinabi nito. Bakit ang sabi ni Barry sa kanya ay single ito? Nawala itong kahit na anumang relasyon sa kahit na sino, kaya pumayag siyang ligawan nito. Pero anong sinasabi ng babaeng yun sa kanya? Bakit girlfriend ang pakilala nito? Pinaglololoko ba siya ni Barry? Sa inis niya kinuha niya ang isang unan at ibinato sa pinto. Saka siya nahiga ng pabalagbag sa kama. Hindi niya mapigilan na hindi maluha. Naniwala siya sa mga sinabi nito. Pinagkatiwalaan niya ito, tapos ay niloloko lang pala siya. Tama bang nagtiwala agad siya sa lalaking yon? Tama ba na minahal agad niya ito? Puno ng katanungan ng kanyang isip.
Pero kahit siya hindi niya alam kung anong isasagot sa mga tanong na gumugulo sa isip niya. Siguro'y kailangan na niyang umalis sa bahay ni Barry. Ayaw niyang magmukhang kaawa-awa kapag natuklasan nitong totoong girlfriend nito ang Esther na yon. Bumangon siya ng kama at kumuha ng bihisan. Hihintayin lang niyang dumating si Barry bago siya tuluyang umalis sa bahay nito. Hindi niya kayang makasama sa iisang bahay ang girlfriend nito, mas lalo na si Barry. Akala pa naman niya'y mahal siya nito pero nagkamali pala siya. Siya lang pala ang totoong nagmamahal sa kanilang dalawa. Muli siyang nahiga sa kama at nagpa siyang umidlip muna habang hinihintay si Barry. Ang balak niyang pagluluto ng espesyal na hapunan ay hindi na niya naituloy. Balak sana niya itong sorpresahin pero siyang nasorpresa sa biglaang pagsulpot ng babaeng nagpakilalang girlfriend nito. Paidlip na sana siya nang marinig ang ingay sa salas na para bang may nagtatalo, kaya agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Barry! Anasin nang abutan ng eksena nito at ni Esther sa salas. Magkalapat ang mga labi habang nakahawak sa braso ng dalaga ang isang kamay ni Barry. Sabay na napalingon sa kanya ang dalawa at kitang-kita niya ang gulat sa mukha ni Barry. Akmang magsasalita sana ito nang mabilis siyang bumalik sa kwarto niya. Inilak niya ang pinto saka mabilis na nagbihis. Iisa lang nasa isip niya ng mga sandaling yon at yun ay ang makaalis sa pamamahay ng lalaking akala niya ay mahal siya. Inis niyang pinunasan ang muka at saka nagmamadaling lumabas ng silid pero agad sumalubong sa kanya si Barry. Sean, where are you going? Tanong nito at akmang hahawakan siya nang mabilis siyang lumayo rito. I'm leaving. I can't stay here anymore. Hindi ko kayang makasamang lalaking akala ko mahal ako. Manliloko pala. Tabi! Utos niya sabay tulak dito. Paalis sa harapan niya. Sean, don't. Please don't leave me. Let me explain everything to you. It's true that I love you. Wala na kami ni Esther. Matagal nang wala kami. Please naman. Umiling siya rito at tuluyan na itong nilagpasan. Pero mabilis itong nakahabol sa kanya at mahigpit siyang niyakap mula sa kanyang likuran. Let me go. Ayoko nang marinig ang kasinungalingan mo. Pinagsisisihan kong minahal kita. Sana hindi na lang ako nagtiwala sa'yo. Kasi kung wala na talaga kayo, hindi mo hahayaan may ibang labing lumapat dyan sa labi mo. Bitawan mo na ako. Babalik na ako kung saan ako nararapat. Dapat tinanggap ko na lang ang desisyon ng daddy ko eh. Hindi na dapat ako umasang makakahanap ako ng tamang lalaking makakasama ko habang buhay. True love didn't really exist at ikaw nagpatunay nun sa akin. Goodbye, Barry. Pilit niyang binakla sa mga braso nito at nang magtagumpay siya ay patakbo siyang umalis ng bahay nito. Sean, please, mahal kita. Don't leave me. Rinig niyang sigaw ni Barry na punong-puno ng pakiusap kaya hindi niya mapigilan ng hindi mapaiyak. Pero patuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa makalabas siya ng gate at pumara ng taxi. Malungkot na nakatitig si Shannon sa mga bulaklak mula sa kanyang kinauupuan nang agawin ng isang maid ang kanyang atensyon. Senyorita, pinapatawag po kayo ng daddy niyo sa salas. Wika nito kaya tinanguan niya at tumayo na mula sa kanyang kinauupuang silya. Tahimik siyang pumasok sa loob ng mansyon at tinahak ang kinaroroonan ng kanyang ama na prenteng nakaupo sa mahabang sofa. Dad! Tawag niya rito kaya lumingon ito sa kanya at agad nang umiti nang makita siya. Come here, princess. Maupo ka rito sa tabi ko. Malambing na sabi nito saka tinapik ang espasyo sa tabi nito. Marahan naman siyang lumapit dito at naupo sa tabi nito. Simula nang bumalik siya sa mansyon ay hindi na siya masyadong nakikipag-usap dito o kahit na kanino. What's the matter, princess? Bakit ang lungkot mo? May nang-away ba sa'yo habang nasa labas at hinahanap ang lalaking gusto mong mapangasawa? Sino ba yon at parurusahan ni daddy? Walang sino man ang may karapatang manakit o mang-away sa prinsesa ko. Tell me, princess, at pupuntahan ko agad. Bahagya siyang natawa sa sinabi nito, pero bigla rin siyang natigilan nang maalala niya si Barry. Ano na kayang ginagawa nito sa mga oras na yon? Siguro ay masaya na siya sa piling ni Esther. Pero bakit pa nga ba niya iisipin ng lalaking yon? Baka pawang kasinungalingan lang ang sinabi nito sa kanya. Isa pa, kung talagang mahal siya nito, bakit hindi man lang ito nag-abalang hanapin siya? Siguro nga hindi naman talaga totoong mahal siya nito, kaya hinayaan na lang siya nitong tuluyang mawala sa buhay nito.
Mukhang malalim ang iniisip mo, my princess. Pwede bang i-share mo sa akin? Untag sa kanya ng kanyang ama kaya napaangat siya ng tingin dito at tipid na umiling. May sumagi lang po sa isip ko, Dad. Teka, ano nga po pala yung pag-uusapan natin? Ba't niyo po ako pinatawag kay Manang? Pag-iiba niya ng topic. Ayaw niyang magkwento dito ng tungkol kay Barry dahil siguradong magagalit lang ito sa binata at baka magawan pa ng masama. Gusto lang kitang makabanding. Matagal ka ring nawala dito sa mansyon. Oo nga pala, bukas ay makikipag-meet tayo sa lalaking napili ko para sa iyo. Don't worry, I'm sure magugustuhan mo siya at siguradong magkakasundo rin kayo. Pero kung ayaw mo naman sa kanya, hindi kita pipilitin. I just want you to meet him para makilala at makapagdesisyon ka. Tutulman ay tumango na lamang siya rito. Dito na rin naman ang galing na kung hindi niya magustuhan ay pwede siyang mag-back out. Thanks, Dad. Anya, saka yumakap ng mahigpit. Welcome, my princess. Bulong nito habang hinahaplos ang kanyang ulo. Bumitaw siya sa pagkakayakap dito at matamis itong initian. Dad, aakit na po ako sa room. May gagawin nga po pala ako, muntik ko na makalimutan. Paalam niya rito saka tumayo. Sure, Iha. Wika nito bago niya ito iniwan. Habang paakyat siya sa kwarto niya, hindi niya maiwasang isipin si Barry. Paano kung magustuhan niyang lalaking imimit nila kinabukasan? Paano na si Barry? Kakalimutan na lamang ba niya ito? Sana, ganun lang kadaling lumimot. Bulong niya. Parang hindi niya kayang gawin. Iniisip pa lang niya ay para siyang maiiyak na ewan. Tapos parang kinukurot ang dibdib niya. Totoong mahal niya ito. Pero hindi lang talaga niya matanggap na may iba pang babae sa buhay nito, maliban sa kanya. Parang nainsulto siya nang makita itong may kahalikang ibang babae. Dapat ba binigyan ko siya ng tsansang magpaliwanag? Wala sa sariling tanong niya, pero napailing na lamang siya sa kanyang sariling tanong. Wala naman silang relasyon kaya bakit niya ito bibigyan ng pagkakataon para magpaliwanag? Ni hindi nga siya sigurado kung totoong mahal ba siya nito. Pagkapasok niya sa loob ng kanyang kwarto ay inabutan niyang tumutunog ang cellphone niya. Kaya agad niyang nilapitan sa side table at hindi na nag-abala pang tingnan kung sinong tumatawag. Hello? Sino to? Bungad niya sa collar saka naupo sa gilid ng kanyang kama. Sean! Sean! Kumunot ang noo niya nang marinig ang boses ni Barry. Nagtataka man kung paano nito nalaman ang number niya pero mas naagaw ng boses nito ang atensyon niya. Barry? Are you drunk? Tanong niya rito pero wala siyang nakuhang sagot. Kung hindi puro ungo lang at maingay na background nito. Sean, I miss you. Baby, come back to me. Please. I love you so much. Please. The heck? Malutong nitong mura na para bang may kaaway ito na kung sino. Barry, what's going on there? Hey, where are you? Tanong niya rito kasabay ng pagtayo niya at mabilis na hinagilap ang kanyang sling bag. Parang bigla siyang kinabahan ng marinig ang daing nito na para bang may kung anong tumama sa katawan nito. Barry, where are you? Tell me para mapuntahan kita. Puno ng pag-aalalang tanong niya rito pero wala na siyang narinig. Kaya napilitan siyang ilocate ito gamit ang cellphone niya. Nang makitang malapit lamang ito sa bahay nito ay agad siyang lumabas ng kwarto niya at halos takbuhin ng pababa ng hagdanan. Why in a hurry, princess? Where are you going? Tanong ng kanyang ama nang makasalubong niya ito sa may salas. May pupuntahan lang akong kaibigan, Dad. Sige na po, nagmamadali ako eh. Baka kung mapano pa yun. Love you, Dad. Anya sabay halik sa pisngi nito bago nagmamadaling lumabas ng mansyon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho patungo sa bar na kinaroroonan ni Barry. Sobrang kanyang kabang nararamdaman. Baka kung mapano ng lalaking mahal niya. Iniisip pa lang niya parang hindi na siya makahinga. Galit siya rito pero hindi niya gugustuhin na may masamang mangyari dito. Baka hindi niya kayanin. Habang nasa daan ay panay ang dasal niya na sana okay lang ito. Na sana walang masamang mangyari dito. Kung bakit kasi ang aga-aga pa'y umiinom na ito ng alak. Wala ba tong trabaho para magpakalasing ng ganong oras? Hindi niya tuloy maiwasang hindi makaramdam ng inis dito. Barry! Tawag ni Shannon sa binata nang makita kung paano ito inilabas ng dalawang bouncer. Na kung hindi na itukod ang kamay sa semento ay malamang sumadsad na. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at matalim na tinitigan ang dalawang lalaki. How dare you to push him like that?
Sigaw niya sa mga ito sabay tulak sa mga ito, palayo kay Barry na langung-lango sa alak. Ma'am, gumagawa kasi ng gulang nobyo niyo sa loob eh. Kahit ano pang ginawa niya sa loob, dapat hindi niyo siya itinulak. Pwede niyo namang ilabas ng maayos. Nanggagalaiting sigaw niya rito. Hindi niya pinansin ang mga taong nag-iisyoso sa nangyayari sa kanila. Sorry ma'am. Hinging paumanhin ng dalawang bouncer pero inirapan lang niya ang mga ito at agad inasikaso si Barry. Let's go Barry. Anya sa binata na inalalayan niyang tumayo. Mabuti na lang at nakikinig ito sa mga sinasabi niya. Sean, andito ka. Pinuntahan mo ako rito. Sabi na hindi mo ako matitiis eh. Bigla siyang napangiwi nang maamoy niyang alak sa hininga nito. Lika na, iuwi na kita. Anya saka ito pilit na idinala sa kanyang sasakyan. Barry, umayos ka. Isa. Sita niya rito nang magpabigat ito, kaya muntik na silang matumba. Dalawa. Dugtong nito kaya bigla siyang nakaramdam ng inis. Binatukan niya ito na ikinadaing naman ito. Sa halip na umayos ay dinugtungan pa nito ang bilang niya. Baby, ba't mo naman ako binatukan? Nakangusong tanong nito sa kanya. Gusto sana niya itong sermonan kaya lang ay hindi niya magawa. Lalo na't ang cute nitong umuso. Pasaway ka kasi. Sige na, sumakay ka na para maihatid na kita sa bahay mo. Kailangan ko na ring umuwi. Baka hanapin ako ni na Mommy at Daddy. Anya, sabay bukas ng pinto ng kanyang sasakyan. Hindi na ako magiging pasaway kung babalik ka na sa bahay. I swear, gagawin kong lahat ng gusto mo. Pinalayas ko na rin si Esther sa bahay kasi ikaw lang naman ang babaeng gusto kong tumira doon. Sige na. Pakiusap nito sa kanya kaya hindi ka agad siya nakapag-react. Sean, please. Please baby, give me another chance to prove myself to you. Mahal kita. Mahal na mahal. Ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan at maging ina ng aking mga magiging anak. Wala nang iba pa, baby. Ilang beses siyang napakurap. Hindi niya alam kung anong isasagot dito o kung anong magiging reaksyon. But she's happy to know na gusto siya nitong pakasalan at gusto nitong bumuo ng pamilya kasama siya. Halika na, Barry. Saka na tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. Come on, huwag mo na akong pahirapan. Kung mahal mo talaga ako, susundin mong sinasabi ko. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Nang mabilis pa sa 4:00 itong sumakay sa kanyang sasakyan na animoy hindi nakainom. Let's go baby. Yaya nito sa kanya. Maang siyang napatitig dito. Hindi tuloy niya mapigilang mapaisip kung lasing ba talaga ito o nagpapanggap lang. Ganon pa man ay umikot na rin siya sa kabilang side ng kanyang sasakyan at sumakay. Naiiling pa siya nang makitang pangiti-ngiti si Barry habang nakasandal sa kinauupuan nito. Parang naisahan siya nito Pero kahit ganun ay binuhay na lang niya ang makina ng sasakyan at nag-drive pa uwi sa bahay nito. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong niya rito nang sulyapan niya ito. I just can't believe na mayaman ka pala. Hindi kasi biro ang presyo ng sasakyan mo. But I don't care if you're rich or poor. Basta mahal kita at hindi yun mababago ng estado mo sa buhay. Nakataas ang kilay na itinuon niya ang atensyon sa daan pero lihim siyang kinilig sa sinabi nito. Sean, do you love me too? Pagkuway tanong nito pero hindi niya ito nilingon. Sa halip ay kinagat na lamang niyang kanyang pang-ibabang labi. Hanggang sa makarating sila sa bahay nito ay hindi siya tinatantanan nito ng katatanong. Kung hindi nga lang siya nag-drive ay baka binatukan na niya ito. Dahan-dahan, gusto mo bang matumba tayo? Ang bigat mo pa naman. Wika niya rito nang muntik na silang matumba habang inaalalayan niya itong makapasok sa loob ng bahay. Dito ka na muna, Sean. Huwag ka munang umalis. Huwag mo muna akong iwanan. Please? Pakiusap nito sa kanya kaya napabugan na lang siya ng hangin. Sige na, maupo ka muna rito. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig at bimpo para mapunasan na kita at bumalik ka sa katinuan mo. Gusto mo ba ng kape? Tanong niya rito bago siya pumunta sa kitchen. Mas gusto kita. Pero sige, basta timpla mo. Sambit nito sabay ngiti habang nakapikit. Okay. Anya saka mabilis na nagtungo sa kusina. Kumuha muna siya ng palangganahan at nilagyan ng maligamgam na tubig bago siya nagtimpla ng kape. Habang hinahalo niya yun ay siya namang pagpulupot ng braso sa kanyang bewang. What do you think you're doing, mister? Tanong niya kay Barry na isiniksik pa talagang mukha sa kanyang may leeg kaya bigla siyang kinilabutan.
Hindi dahil sa kaba kundi sa kiliting dulot ng pagtama ng hininga nito sa balat niya. I just want to hug you. I want you to feel how much I love you. I'm willing to do everything just to get you. I want you to be mine, not just as my girlfriend, but I want you to be part of my forever. Sean, I love you so much. Bulong nito sa may tenga niya, saka siya kinintila ng halik sa pisngi. Kumawala siya sa pagkakayakap nito at humarap dito. Iniangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito, sabay pisil na ikinangiwi nito. Are you sure na ako lang ang babaeng mahal mo? Tanong niya rito na mabilis namang tinanguan nito. Iniyakap nito mga braso nito sa bewang niya, sabay hapit sa kanya palapit sa katawan nito. I'm very sure. Ikaw lang, wala nang iba pa. Sagot nito na ikinatango naman niya. Kung ganun patunayan mo. Kapag nagawa mo, saka ko lang sasagutin ang I love you mo. O heto ng kape mo, pampadagdag ng nerbiyos. Nakangiting inabot niya rito ang tasa ng kape na agad namang kinuha nito sabay higop. Ang sarap. Kasing sarap ng nagtimpla. Wika nito sabay nakaw ng halik sa kanya. Pero sa halip na mainisay, napangiti na lamang siya rito habang naiiling. Mukha ngang naisahan siya nito pero okay lang. At least nalaman niya kung gaano siya kamahal nito. 3 katok sa labas ng pinto ng opisina ni Barry ang pumukaw sa kanyang atensyon mula sa pagkakatutok sa kaharap na laptop. Come in. Anya sabay balik ng atensyon sa kanyang ginagawa. Sir, may naghahanap po sa inyo. Girlfriend niyo raw po. Bigla siyang napaangat ng tingin sa kanyang sekretarya at nagtatakang tinitigan nito. Akmang itatanong niya kung sinong babaeng tinutukoy nito nang biglang pumasok sa Shannon na hindi maipinta ang pagmumuka. Ma'am! It's okay, Riza. You can leave us now. Ako na bahala rito. Anya sa kanyang sekretarya na magalang na nagyuko ng ulo bago sila iniwan. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at mabilis na nilapitan ng dalaga na sobrang sama ng tingin sa kanya. Hi babe, I'm sorry kung... Sorry for what? I thought may date tayo. Pero halos namuti na mga mata ko kakahintay sa'yo sa bahay tapos... Basta nakakainis ka. Hindi ba ako importante sa'yo? Ni hindi ka man lang mag-text o tumawag para sabihan ako na busy ka pala rito sa opisina. Nag-expect pa naman ako. Nakakasama ka ng loob. Baby, sorry na. Nagkaroon lang kasi ng emergency dito sa kumpanya. Please wag ka nang magalit sa akin. I know it's my fault pero sana maintindihan mo. Akmang hahawakan niya ito pero mabilis itong umiwas sa kanya at tinalikuran siya. Alam niyang siyang may kasalanan kung bakit nagagalit ito. Pero hindi naman niya kasalanan na biglang nagkaroon ng problema sa kumpanya niya. Ang dami mong palusot. Inis nitong sabi. Baby naman, hindi naman ako nagpapalusot eh. I love you so much. Pero hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. I know you're mad at naiintindihan ko yon. It's my fault at inaaman ko rin yon. Bumuga siya ng hangin bago pinulupot ang mga braso sa bewang nito. Pagkuway siniksik niya ang kanyang mukha sa leeg nito. I love you. I love you. I love you. I love you. Paulit-ulit niyang binulong dito sa kamarahang kinantilan ng halikang leeg nito. Rinig niya ang pagbuntong hininga nito at pagkuway humarap ito sa kanya kaya nagkasalubong ang kanilang mga mata. I love you too. Saan nito kaya napangiti siya. Finally, sinagot na rin ito ang I love you niya rito pero hindi nakaligtas sa kanya ang malungkot nitong mga mata. I'm sorry na babe, don't be sad. Gusto mo bang mag-date tayo ngayon? Total, tapos ko na rin namang ayusin ang problema rito. Gusto ko rin makabawi sa'yo dahil pinaasa kita. Hindi ko naman sinasadya na hindi matuloy ang date natin eh. Sige na, date na tayo. Anya. Nagtataka siya nang umiling ito at isinubsob ang mukha sa balikat niya. Wala na ako sa mood babe. Next time na lang. Mukhang pagod ka na rin naman sa trabaho mo. Kumunot ang noon niya nang bumitaw ito sa pagkakayakap niya at lumapit sa sofa, saka pabagsak na naupo ron. Sumunod siya rito at naupo sa tabi nito, saka ito kinabig palapit sa kanya at walang salitang hinalikan sa labi. Oh babe, namumurot ka na naman, daing niya habang hinihimas ang kanyang tagiliran. Kasi naman basta-basta ka na lang nanghahalik. But babe, are you happy now? Tanong nito sa kanya na ipinatong pang mga binti sa hita niya. Tinitigan niya ito at marahang hinaplos ang pisngi nito.
Kung alam lang nito kung gaano siya kasaya na girlfriend na niya ito. I'm happy babe, very much. Kasi you're mine now and soon, you will carry my name. I love you very much. Sambit niya rito. Masaya rin ako. And of course, I love you very much too. Sagot nito. Hinawakan niyang kamay nito at dinala sa kanyang leeg bago niya pinagmasan ng mapula nitong mga labi. Matagal na niyang napapansin ang natural na mapulang labi nito na bumagay sa maputi nitong balat. You're too beautiful babe, inside and out. That's why I'm so lucky to have you as my girlfriend. Sambit niya habang marahang inilalapit ang mukha nito. Nakita niyang ngumiti ito at malugod na sinalubong ang labi niya. They kissed passionately with full of love and respect with each other. Sobrang saya niya ng mga sandaling yon at nararamdaman niyang masaya rin si Shannon. Matapos nilang pagsaluhan ng matamis na halikay, tumayo na siya. Sabay lahad ng kamay dito. Nagtataka naman itong inabot yon. Saan tayo pupunta babe? Tanong nito pero nginitian lang niya ito at inakbayan palabas ng kanyang opisina. Babe! Anas nito habang pilit na tinatago ang sarili sa kanya dahil sa mga empleyado niyang animoy kilig na kilig habang nakasunod ng tingin sa kanila. Babe, huwag kang mahiya sa kanila. Tingnan mo, mukhang kinikilig sila habang nakasunod ang tingin sa atin. Tsaka I'm proud to have you, kaya hindi ka dapat nagtatago sa gilid ko. Natatawang wika niya rito pero sinamaan siya ng tingin nito. Yung iba kasi ang sama ng tingin sa akin eh, parang kakainin nila ako ng buhay. Ang dami ko pa naman pangarap para sa ating dalawa. Kumunot ang noon niya, sabay hinto sa paglalakad. Nagtataka naman itong tumingin sa kanya nang mapahinto rin ito. Why babe? Tanong nito pero nginitian lang niya ito at binalingan ng kanyang mga empleyado. Guys, listen. Nakikita niyo bang magandang babae na nasa harapan ko? She's officially my girlfriend and soon she will be my wife and the mother of my children's. I'm asking you guys na respect her like how you respect me. She's the love of my life kaya kapag ininsulto niyo siya para niyo na rin akong iniinsulto. Kaya pwede bang igalang niyo siya? Anya sa kanyang mga empleyado. Yes sir! Ani mo iisang taong sagot ng mga ito. Umugong naman ang panunukso ng mga ito sa kanilang magkasintahan. Pero nginitian lang niya ito. Sabay akbay sa namumulang nobya na mas lalo pa yatang nahiya habang kinukurot siya sa tagiliran. Pero hindi siya pumapalag. Hindi naman siya nasasaktan. Basta ang mahalagay masaya siya kahit na medyo bayolente ang girlfriend niya pagdating sa kanya. Hindi mabilang ni Shannon kung ilang beses na siyang nagpakawala ng hangin habang hinihintay ang nobyong si Barry. Nagpaalam lang itong magbabanyo saglit pero lumipas ng ilang minuto ay hindi pa rin ito bumabalik. Sa inip niya ay lumapit siya sa railings ng palapag ng mall na kinaroroonan niya. Napagpasyahan kasi nila ni Barry na mamasyal sa mall at mag-shopping ng mga couple t-shirts. Pero ang pagmamasid niya sa paligid ay naputol nang may biglang humatak sa buhok niya. Kaya napadaing siya sa sakit. The heck? Let go of my hair! Mariing utos niya sa taong mahigpit na hawak ang buhok niya. Why would I do that? Pagkatapos mong agawin ng boyfriend kong si Barry, pilit niyang hinarap ang babaeng pamilyar ang boses sa kanya. It's not my fault kung ayaw na sa'yo ng boyfriend ko. Ikaw ang may kasalanan at hindi ako. Sigaw niya rito habang pilit inaalis ang kamay nitong nakasabunot sa buhok niya. Ikaw ang may kasalanan. Kasi pinagsisiksikan mong sarili mo sa kanya. Akin lang si Barry, naiintindihan mo ba? Akin lang siya. Sigaw nito kaya naman agaw nitong atensyon ng mga taong naglilibot-libot. Desperada ka na Esther. Nalaman mo lang na may iba ng mahal si Barry. Bigla ka nalang susulpot para balikan ng lalaking ni 1% ay wala nang nararamdaman para sa'yo kung hindi pagsisisi na minahal ka pa niya. Malakas niya itong itinulak kaya nabitawan siya nito. Hindi ka na niya mahal. Kasi ako lang ang mahal niya. Kaya ka nga niya pinagtabuyan paalis sa bahay niya, di ba? Kasi hindi ka na niya kayang makasama. Kaya stop assuming na magkakabalikan pa kayo. He's mine now. Mine, alone. Isaksak mo yan sa kukote mo. Puro kalandian ng laman. Sigaw niya rito sabay talikod at isa-isang pinulot ang mga pinamili nila ni Barry. Pero hindi pa man siya tapos ay muli na naman niyang naramdaman ang paghila nito sa kanyang buhok. Galit niya itong hinarap at gigil na sinabunutan at may kasamang kalmot. Mabait siyang tao pero kapag napuno na siya at alam niyang argabyado siya ay kaya niyang mag-transform into evil.
Marami ang nagtangkang awatin sila pero walang nagtagumpay ni isa. Halos magpandumog na sila. Ang sama pa naman kapag na-trigger siya dahil hindi talaga siya titigil hanggat hindi siya nakakaganti sa nangaapi sa kanya. "Barry's not yours. Una siyang naging akin. He's mine." Sigaw nito sabay upo sa kanyang tiyan at pinagsasampal siya. Hindi naman siya makaganti dahil pilit niyang itinatakip ang braso niya sa kanyang muka na humahapdi na ng mga sandaling yon dahil sa mga kalmot nito. "He doesn't love you anymore. Huwag kang asyumera." Bulyaw niya rito sabay tulak ng malakas paalis sa ibabaw niya. Masakit ang katawang umayo siya ng tayo at puno ng galit na tinitigan niya ito. "Asal kali ka naman pala eh. No wonder why Barry doesn't love you anymore. Kahit sinong lalaki hindi gugustuhin na makipagbalikan sa isang cheater na kagaya mo." Anya rito. Umugong naman ang mga bulong-bulungan ng mga taong nakasaksi ng catfight nilang dalawa. Akmang susugurin ulit siya nito pero natigilan ito nang biglang sumulpot si Barry at puno ng pag-aalalang mabilis na lumapit sa kanya. "Babe, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Who did that to you?" Tanong nito habang sinusuri ang braso niya na puno ng kalmot at namumula. "Tinatanong mo kung sinong may kagagawa nito sa akin? Ba't hindi mo tanungin yung desperada mong ex na basta na lang akong sinugod habang hinihintay kita?" Nilingon naman itong ex nitong tila proud pa sa ginawa nito sa kanya. "Is that true, Esther? Sinugod mong girlfriend ko habang nakataligod?" Tanong nito sa mataas na boses, dahilan para sunod-sunod itong mapalinok. "Answer me." Utos nito na ikinagulat nito ng husto. "Babe." "Stop calling me babe. You're not my girlfriend. Shannon is the only one who can call me babe, not you. Wala ka ng karapatan para tawagin ako ng babe. You know what? I'll make sure na pagbabayaran mong ginawa mong pananakit sa girlfriend ko. I'll sue you for serious and physical injury. I won't tolerate your crazy behavior. Let's go, babe. I will take you to the clinic para magamot ang mga sugat mo." Pinulot nito ang mga pinamili nila bago siya inalalayan paalis sa lugar na yon. Pero bago ba sila tuluyang makalayo ay sinulyapan pa niya si Esther na nakasunod ng tingin sa kanila ni Barry. "Babe, pwede bang umuwi na lang tayo? Please, I really want to rest." Saad niya rito habang naglalakad sila patungo sa kinaroroonan ng kotse nito. "Are you sure, babe? Look, I'm so sorry kung nasaktan ka ng dahil sa akin. I'm sorry if I wasn't there to protect you. I'm so sorry." Ngumiti siya rito kahit na masakit ang gilid ng labi niya. "It's not your fault, babe. Sa bahay ko na lang to gagamutin. Alika na." Yaya niya rito. Sumunod naman ito sa kanya at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan at inalalayang makasakay. Akala niya iaalis na ito sa tabi niya matapos niyang ikabit ang seatbelt niya pero nanatili itong nakatitig sa kanya at marahang hinaplos ang gilid ng labi niyang pumutok nang tamaan ng sampal ni Esther. Kita rin niyang pag-igting ng bagang nito kaya para kumalma ito ay niyakap niya ito at hinaplos ang buhok nito. "Huwag mo nang isipin, babe. Magiging okay din ako, Ayoko na lang palalain ang nangyari. Alam ko namang nagawa lang manakit ni Esther dahil hindi niya matanggap na may nagmamay-ari na sa iyong iba. Alika na, gusto ko na talagang makauwi sa bahay." Nakangiting bumitaw siya sa pagkakayakap nito at kinantila nito ng halik sa labi. Mukha namang kumalma ito dahil nagawa na nitong gumanti ng ngiti sa kanya. "I love you, babe." Sambit nito. "I love you more, babe. Sige na, nagugutom na rin ako eh. Gusto kong kumain ng luto ng pinakamamahal kong boyfriend." Anya sa malambing na boses. Isinara naman ito ang pinto ng sasakyan at inilagay ang mga pinamili nila sa backseat bago sumakay ng sasakyan. Siya naman ay lihim na napapakibit sa sakit ng katawan pero hindi niya ipinahahalata dito at idinaan na lang niya sa pagngiti ng matamis dahil ayaw niyang dalhin siya nito sa klinik. Hindi mapigilan ni Barry na hindi pagmasdan si Shannon na mahimbing na natutulog sa kama nito. Magkasama sila sa iisang bahay pero magkabukod sila ng kwarto. Ayon na rin sa napagkasunduan nila ng mga magulang nito. He loved her so much pero ni sa hinagap niya ay hindi niya naisip na lumagpas sila sa kiss. Alam niyang marami pa itong pangarap sa buhay. Ganon din naman siya. Pero nakaplano ng kanyang marriage proposal dito sa ika-25 kaarawan nito. Gusto niyang maging double celebration ng espesyal na araw na yon. Kaya nga lang ay ilang buwan pa bago ang kaarawan nito. Matagal-tagal pa ang ipaghihintay niya.
Pero okay lang sa kanya dahil magkakaroon siya ng sapat na oras para paghandaan ang proposal niya rito. Babe, gising ka na pala. Oh gosh, nakalimutan ko may pasok ka nga pala sa office. Sorry babe, napasarap ang tulog ko eh. Saglit lang magluluto ako. Akmang babangon nito nang mabilis niya itong pigilan at mahiga sa tabi nito. Hindi ako papasok sa office today kasi ipapasyal kita. Gusto kong balanse ang oras ko para sa'yo sa trabaho ko. Ayokong maging dahilan ng hindi natin pagkakasundo ang trabaho ko. And don't worry, nakaluto na ako. Gusto mo ba munang kumain bago mag-shower o magsha-shower ka muna bago tayo kumain? Tanong niya rito pero nginitian lang siya nito. Gusto ko munang makatabi ang mahal ko kahit saglit lang. Kung bakit kasi ayaw mong magtabi tayo sa iisang kama eh. Naiiling nitong bulong pero malinaw niyang narinig. Kasi baka biglang magkaroon ng apo sina tito tita. Alam ko namang marami ka pang pangarap. At gusto ko na matupad mo muna yun bago tayo magkaroon ng panganay. Pero kung handa ka naman ng maging mommy then, umpisahan na nating gumawa ng panganay. Tamang-tama, masyado pang maaga para umalis. Mag-exercise muna tayo rito sa kama mo. Biro niya rito pero mukhang hindi man lang ito natakot sa mga sinabi niya. Nakalimutan mo na ba babe? May nangyari na sa atin nung gabing naglasing ka. Hindi mo ba natatandaan? Bigla siyang napabangon dahil sa sinabi nito. Pinakatitigan niya ito. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang sinasabi nito dahil wala man lang siyang matandaan na ginalaw niya ito. Ang sama mo babe. After mo kong piliting gawin ang ginagawa ng mag-asawa, bigla mo nilang kakalimutan? Tabi nga riyan at maliligo na lang ako. Ilang beses siyang kumurap habang pinag-iisipan ang sinabi ni Shannon na nakababa na ng kama at animoy disappointed na naglakad patungo sa banyo. Babe, totoo ba may nangyari na sa ating dalawa? Ibig sabihin, we can do it again. Naniwala ka naman. Uy, binibiro lang kita. Babe, wag kang lalapit sa akin. Binibiro lang naman kita. Tili nito. Babe, biro lang naman. Hindi na niya ito pinatapos sa pagsasalita at agad na hinila papasok sa loob ng banyo at binuksan ng shower. Ang lakas talaga ng trip mo. Ayan, sabay tayong maligo. Alam ko naman talagang walang namagitan sa atin. Kahit lasing ako, kaya kong kontrolin ng sarili ko na huwag kang galawin. Mataas ang respeto ko sa'yo. Gusto ko kapag ginasal tayo saka lamang tayo mag-aano. Alam mo na yun. Alam kong hindi ka lang pangkama, kung hindi pang matagalan. Mahal na mahal kita kaya hihintayin kong araw na makasal tayo bago ko tikman ang katawang yan. Now, let's take a quick shower kasi lalamig ng food natin. Anya rito. Thank you so much babe. Kaya mahal na mahal kita eh. O heto, magsabon ka na para makaalis ka na rito. Hindi naman ako makapagsabon ng katawan ko kung andito ka. Bobusuhan mo pa ako, mahirap na. Natatawang pinatalikod niya ito at saka hinubad ang suot na t-shirt at agad nagsabon ng katawan. Hihintayin kita sa dining, love you. Bulong niya rito matapos niyang maligo ng mabilisan. Hinalikan muna niya ito sa pisngi bago kinuha ang robang nakasabit saka lumabas ng banyo nito. Paglabas niya ng kwarto nito ay dire-diretso siyang nagtungo sa kanyang sariling silid at mabilis na nagbihis. Inayos niya ang kanyang sarili bago lumabas ng kwarto niya at dire-diretsong nagtungo sa dining area. Hinintay niya munang dumating si Shannon para sabay na silang kumain. Babe, ayos lang ba tong suot ko? Tanong nito nang pumasok ito sa dining area. Yes babe, same tayo ng suot, couple shirt. Alika na, kumain na tayo. Yaya niya rito. Lumapit ito sa kanya at naupo sa tabi niya. Saka naglagay ng pagkain sa plato nito at tahimik na kumain. Matapos nilang kumain at nagligpit ng kinainan ay umalis na sila ng bahay at nagtungo sa lugar kung saan alam niyang mag-e-enjoy ito. Babe, flower farm mo ba to? Tanong nito nang makarating sila sa farm. Nope babe. Nalaman ko lang to dahil sa isa kong empleyado. Do you like it here? Tanong niya rito na mabilis naman itong tinanguan. I like here very much. I hope I can pick those flowers but I think it's not allowed. So tara na, maglibot na tayo. Ang luwang dito. I'm sure aabutin tayo ng lunch sa pag-iikot dito. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila papasok sa flower farm. Habang naglilibot sila hindi niya mapigilang hindi sulyapan si Shannon. Kita niya ang ngiti sa labi nito at halatang nag-e-enjoy sa pagmamasid sa iba't ibang bulaklak. Bagay na hindi niya pagsasawa ang pagmasdan araw-araw. Habang naglilibot sila'y panay ang kuha niya ng larawan nilang dalawa.
May solo rin pero karamihan ay magkasama sila. Nang mapagod sila sa paglilibot ay nagtungo sila sa may burol at naupo sa lilim ng isang puno kung saan kitang magandang tanawin. Babe, gusto ko pag kinasal tayo dito gaganapin ha. Maganda na, napaka-presko pa. Ani siya nun sa kanya sabay hilig sa kanyang balikat. Napangiti naman siya sa sinabi nito dahil pareho sila ng iniisip. Gusto niya kapag kinasal sila ay maging memorable, yung tipo na dadalhin nila hanggang sa huling hininga nila. I love you babe. Bulong nito sa kanya habang nakatitig sa mukha niya. Hinawakan niyang kamay nito at pinagsalikop ang mga iyon at dinala sa kanyang labi. I love you even more babe, till the end. Bulong niya rito sabay yakap ng mahigpit. Wakas.